Tinuldukan na ng Korte Suprema ang usapin sa agawan ng teritoryo sa Fort Bonifacio o mas kilala na ngayon sa BGC o Bonifacio Global City na matagal nang pinag-aagawan ng Makati at Taguig City dahil ibinigay na ang jurisdiction sa pamahalaang lungsod ng Taguig at ito ay pinal ng dinesisyonan ng kataas-taasang hukuman at hindi na ito maaaring mabago pa. Ito yung tinatawag na judicial finality. Kumbaga sa desisyong ito, hindi na uubra pang anumang apila. Katunayan, sinubukan pa ring umapila ng Makati pero hindi na pinayagan ng kahilingang ito ng Korte Suprema. Ito'y dahil may nauna ng binasurang apila ang Makati City noong December 1, 2021 noong pumabor ang desisyon sa Taguig City. Ayon kasi sa korte, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtanggap o pagdinig ng ikalawang motion for reconsideration. Bukod sa pagbibigay ng Supreme Court ng jurisdiction ng Fort Bonifacio sa Taguig, may mga barangay pa sa Makati ang malilipat sa Taguig. Kung titignan sa mapa ng Makati City, ang kulay pula yan yung pinapatanggal ng Korte Suprema sa Makati at ipinapalipat sa Taguig. Habang yung dilaw naman sa kaliwa, yan na lang yung matitira sa Makati. Hindi lang teritoryong pinag-uusapan dito dahil maging ang mga residente na nakatira ay malilipat din. Noong 2020 census, ang populasyon ng Makati ay nasa 629,616 at kapag nalipat ang mga barangay sa Taguig na ipinag-utos ng korte, 300,000 na residente ang mawawala sa Makati. Halos kalahati rin yun ng populasyon ang malalagas. Halos buong 2nd District na kasi yun ng Makati. Kabilang ng mga barangay ng EMBO o Enlisted Men's Barrios na may pinagsama-samang 200,000 plus na populasyon. Bukod doon, kabilang din sa malilipat sa Taguig ang UMAC o University of Makati na kasalukuyang nasa West Rembo na pinupondohan din ng Makati. Dahil maililipat na ito sa Taguig, hindi malinaw kung anong mangyayari sa libu-libong scholars ng Makati. Hindi lang yun, dahil maging ang OSMAC o Ospital ng Makati na nasa Pembo ay damay din sa paglipat sa Taguig. Marami ring mga negosyo sa Makati ang maapektuhan dahil sa mangyayaring paglipat sa Taguig. Dahil dito, wala nang nagawa ang Makati City Mayor na si Abby Binay, kundi ang maiyak sa kanyang live. Sa mga Makatizen sa 2nd District, kahit na nakataling aking mga kamay bilang inyong mayora ay handa akong ipagpatuloy ang paglilingkod sa inyo. Handa ako at ang inyong city government na tulungan kayo saan man kayo mapunta, kayo ay mananatiling mga Makatizen. Sa susunod na mga araw, makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ng inyong lingkod at ang city government sa mga kaukulang departamento at ahensya ng national government. Hahanap kami ng paraan para maipagpatuloy ng Makati ang pagtulong at paglilingkod sa inyo. Mga kapwa ko Makatizen, magsama-sama at maghawak kamay tayo. Hindi kami susuko. Hindi ako susuko. Bilang inyong mayora, ipinapangako ko na hanggang sa dulo, hindi ko kayo iiwan. Kapit lang, walang bibitaw. Pero ano nga bang kasaysayan ng Fort Bonifacio at saan nag-ugat ang agawan dito? Well, simulan natin sa kasaysayan ng Taguig. Ang pangalang Taguig ay nagsimula sa salitang Tagagiik. Ang mga orihinal na mamamayan at tribo kasi noon dito ay mga magsasaka at mangingisda na nasa 800 ang populasyon at karamihan ay kilalang mahuhusay na tagagiik ng palay. Kaya ang lugar ay tinawag na Pook ng mga Tagagiik. Noong 1571, panahon ng pananakop ng mga Kastila, napadpad sa lugar ang Kastilang Fraile na si Fray Alonso de Alvarado kasama si Ruy Lopez de Villalobos matapos tumawid ang mga ito sa Ilog Pasig. At dahil hirap sa mga Kastilang ito na bigkasin ng salitang Tagagiik, ang nababanggit nila ay Tagiig at mula rito ay nakuha ang pinaiksing salitang Taguig. Nga pala sa mga di nakakilala, si Ruy Lopez de Villalobos ang nagpangalan sa ating isla na Las Islas Filipinas. Well, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Pook ng mga Tagagiik ay bahagi ng kaharian ng Tondo sa pamumuno nila Kandula. May ginawa na akong video tungkol dyan kung napanood nyo na. Ang mga mamamayan dito ay pinagsamang mga Pilipino at Chinese. Nung dumating naman ng mga mananakop na Amerikano, sa pagsisimula ng pag-ukupan nila sa ating isla,
Prinoklama ang Taguig bilang independent municipality noong March 29, 1900 sa bisa ng General Order No. 4. Noong June 11, 1901 naman, ang Taguig ay naging bahagi ng probinsya ng Rizal noong ang Philippine Commission ay ipinasa ang Act No. 137. Noong October 12, 1903, ang Taguig, Muntinlupa at Pateros ay pinag-isa at ang Pateros ang nagsilbing municipal government ng pinagsamang teritoryo sa bisa ng Virtue of Act No. 942. Makalipas ang ilang taon, February 29, 1908, ang Taguig ay dineklara na uli bilang independent municipality sa pamamagitan ng Executive Order No. 20. Pero kalaunan humiwalay na ang Pateros sa Taguig noong January 1, 1909 at noong December 1917 prinoklama na rin ang Muntinlupa bilang independent municipality. Pagsapit naman ng November 7, 1975, ang Taguig ay naging bahagi na ng mga lungsod ng kagagawa pa lang noon na NCR o National Capital Region sa bisa ng Presidential Decree No. 824. So paano naman nagsimula ang Fort Bonifacio? Well, sa panahon ng mga Amerikano, inukupan ng US government ang isang malaking bahagi ng Taguig na may sukat na 25.78 km squared ang lawak. Ito ay para gawing kampo ng militar. Tinawag itong Fort McKinley na pinangalan kay William McKinley na pang 25th President ng United States. Ang Fort McKinley ay nagsilbing headquarters ng Philippine Division at Philippine Department na hawak ng US Army na nasa 10,000 ng mga kasundaluhan na karamihan ay mga Pilipino. 3 taon matapos ang paglaya ng Pilipinas sa mga Amerikano, ang Fort McKinley ay tuluyan ng nabawi at napasakamay sa mga Pilipino at naging headquarters na ng Philippine Army at pinalitan na ang pangalan nito sa Fort Bonifacio bilang pagpupugay sa ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Sa Fort Bonifacio, dito rin matatagpuan ang libingan ng mga bayani. Samantala, habang lumalaki ang AFP at sumasabak sa gera, unti-unti na rin lumalaki ang komunidad sa paligid ng Fort Bonifacio. Dito na isa-isang itinayo ang mga Enlisted Men's Barrio o EMBO para tirahan ng mga special units ng AFP. Dito itinayo ang mga barangay ng Sembo o Central Enlisted Men's Barrio, Comembo o Combat Enlisted Men's Barrio, Rembo o Riverside Enlisted Men's Barrio at Pembo o Panthers Enlisted Men's Barrio. Sa paglipas ng panahon, unti-unti namang hinati-hati ng nagdaang Pangulong Military Reservation at binahagi ang ilang parte nito sa ibang bayan. Sa Presidential Proclamation 2475 at 518, inilipat ang ilang bahagi ng military reservation sa Makati. Taong 1993 noong sinimulang kwestiyonin nito ng Taguig sa korte, dinemanda ng Taguig ang Makati kabilang ang Executive Secretary noon na si Chofisto Gingonat ang iba pa para maipatigil ang proklamasyon na ito. Isa sa argumento ng Taguig ay hindi po pwedeng basta-basta nilang baguhin ang kanilang boundaries sa pamamagitan lang ng Presidential Proclamation na wala namang plebisito. Ang plebisito kasi ito yung requirements para sa paglikha, pag-divide, pag-abolish o pagbabago sa major boundary ng isang probinsya, syudad, municipality o barangay. Kumbaga nakasaad kasi sa Section 10 ng 1987 Constitution na walang LGU hanggang barangay ang pwedeng baguhin nang hindi kinukonsulta ang mga tao sa isang plebisito. Noong 2003, ang Pasig RTC ay dineklara na ang Fort Bonifacio at Pinagsama Village ay nabibilang sa Taguig. Noong 2011, sinang-ayunan uli ng Pasig RTC ang Taguig at dineklara na ang EMBO o yung mga barangay na Sembo, South Sembo, East Rembo, West Rembo, Comembo at Pembo, maging ang Rizal at Pitogo na parte ng Taguig since dati itong parte ng military reservation. Noong 2017, dineklarang unconstitutional ang mga proklamasyon dahil sa pagbawas ng jurisdiction ng Taguig nang walang konsultasyon. Noong April 20, 2022, sinang-ayunan ng 3rd Division ng Korte Suprema ang desisyon na to. Nag-file ang Makati government ng motion for reconsideration pero binasura lang ito ng Supreme Court. Sa ngayon, abangan na lang natin kung papaano magiging transition ng lipatan lalo na't malawak ang involved dito.
Tinuldukan na ng Korte Suprema ang usapin sa agawan ng teritoryo sa Fort Bonifacio o mas kilala na ngayon sa BGC o Bonifacio Global City na matagal nang pinag-aagawan ng Makati at Taguig City dahil ibinigay na ang jurisdiction sa pamahalaang lungsod ng Taguig at ito ay pinalang dinesisyonan ng kataas-taasang hukuman at hindi na ito maaaring mabago pa. Ito yung tinatawag na judicial finality. Kumbaga sa desisyong ito, hindi na uubra pang anumang apela. Katunayan, sinubukan pa ring umapila ng Makati pero hindi na pinayagan ng kailingang ito ng Korte Suprema. Ito'y dahil may nauna ng binasurang apela ang Makati City noong December 1, 2021 noong pumabor ang desisyon sa Taguig City. Ayon kasi sa korte, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtanggap o pagdinig ng ikalawang motion for reconsideration. Bukod sa pagbibigay ng Supreme Court ng jurisdiction ng Fort Bonifacio sa Taguig, may mga barangay pa sa Makati ang malilipat sa Taguig. Kung titignan sa mapa ng Makati City, ang kulay pula yan yung pinapatanggal ng Korte Suprema sa Makati at ipinapalipat sa Taguig. Habang yung dilaw naman sa kaliwa, yan na lang yung matitira sa Makati. Hindi lang teritoryo ang pinag-uusapan dito dahil maging ang mga residente na nakatira ay malilipat din. Noong 2020 census, ang populasyon ng Makati ay nasa 629,616 at kapag nalipat ang mga barangay sa Taguig na ipinag-utos ng korte, 300,000 na residente ang mawawala sa Makati. Halos kalahati rin yun ng populasyon ang malalagas. Halos buong 2nd District na kasi yun ng Makati. Kabilang ng mga barangay ng EMBO o Enlisted Men's Barrios na may pinagsama-samang 200,000 plus na populasyon. Bukod doon, kabilang din sa malilipat sa Taguig ang UMAC o University of Makati na kasalukuyang nasa West Rembo na pinupondohan din ng Makati. Dahil maililipat na ito sa Taguig, hindi malinaw kung anong mangyayari sa libu-libong scholars ng Makati. Hindi lang yun, dahil maging ang OSMAC o Ospital ng Makati na nasa Pembo ay damay din sa paglipat sa Taguig. Marami ring mga negosyo sa Makati ang maapektuhan dahil sa mangyayaring paglipat sa Taguig. Dahil dito, wala nang nagawa ang Makati City Mayor na si Abby Binay, kundi ang maiyak sa kanyang live. Sa mga Makatizen sa 2nd District, kahit na nakataling aking mga kamay bilang inyong mayora ay handa akong ipagpatuloy ang paglilingkod sa inyo. Handa ako at ang inyong city government na tulungan kayo saan man kayo mapunta, kayo ay mananatiling mga Makatizen. Sa susunod na mga araw, makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ng inyong lingkod at ang city government sa mga kaukulang departamento at ahensya ng national government. Hahanap kami ng paraan para maipagpatuloy ng Makati ang pagtulong at paglilingkod sa inyo. Mga kapwa ko Makatizen, magsama-sama at maghawak kamay tayo. Hindi kami susuko. Hindi ako susuko. Bilang inyong mayora, ipinapangako ko na hanggang sa dulo, hindi ko kayo iiwan. Kapit lang, walang bibitaw. Pero ano nga bang kasaysayan ng Fort Bonifacio at saan nag-ugat ang agawan dito? Well, simulan natin sa kasaysayan ng Taguig. Ang pangalang Taguig ay nagsimula sa salitang Tagagiik. Ang mga orihinal na mamamayan at tribo kasi noon dito ay mga magsasaka at mangingisda na nasa 800 ang populasyon at karamihan ay kilalang mahuhusay na tagagiik ng palay. Kaya ang lugar ay tinawag na Pook ng mga Tagagiik. Noong 1571, panahon ng pananakop ng mga Kastila, napadpad sa lugar ang Kastilang praile na si Fray Alonso de Alvarado kasama si Ruy Lopez de Villalobos matapos tumawid ang mga ito sa Ilog Pasig. At dahil hirap sa mga Kastilang ito na bigkasin ng salitang Tagagiik, ang nababanggit nila ay Tagiig at mula rito ay nakuha ang pinaiksing salitang Taguig. Nga pala sa mga di nakakilala, si Ruy Lopez de Villalobos ang nagpangalan sa ating isla na Las Islas Filipinas. Well, bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Pook ng mga Tagagiik ay bahagi ng Kaharian ng Tondo sa pamumuno nila Kandula. May ginawa na akong video tungkol dyan kung napanood nyo na. Ang mga mamamayan dito ay pinagsamang mga Pilipino at Chinese.
Nung dumating naman ng mga mananakop na Amerikano sa pagsisimula ng pag-ukupan nila sa ating isla, prinoklama ang Taguig bilang independent municipality noong March 29, 1900 sa bisa ng General Order No. 4. Noong June 11, 1901 naman, ang Taguig ay naging bahagi ng probinsya ng Rizal nung ang Philippine Commission ay ipinasa ang Act No. 137. Noong October 12, 1903, ang Taguig, Muntinlupa at Pateros ay pinag-isa at ang Pateros ang nagsilbing municipal government ng pinagsamang teritoryo sa bisa ng Virtue of Act No. 942. Makalipas ang ilang taon, February 29, 1908, ang Taguig ay dineklara na uli bilang independent municipality sa pamamagitan ng Executive Order No. 20. Pero kalaunan humiwalay na ang Pateros sa Taguig noong January 1, 1909 at noong December 1917 prinoklama na rin ang Muntinlupa bilang independent municipality. Pagsapit naman ng November 7, 1975, ang Taguig ay naging bahagi na ng mga lungsod ng kagagawa pa lang noon na NCR o National Capital Region sa bisa ng Presidential Decree No. 824. So paano naman nagsimula ang Fort Bonifacio? Well, sa panahon ng mga Amerikano, inukupan ng US government ang isang malaking bahagi ng Taguig na may sukat na 25.78 km squared ang lawak. Ito ay para gawing kampo ng militar. Tinawag itong Fort McKinley na pinangalan kay William McKinley na pang 25th President ng United States. Ang Fort McKinley ay nagsilbing headquarters ng Philippine Division at Philippine Department na hawak ng US Army na nasa 10,000 ng mga kasundaluhan na karamihan ay mga Pilipino. 3 taon matapos ang paglaya ng Pilipinas sa mga Amerikano, ang Fort McKinley ay tuluyan ng nabawi at napasakamay sa mga Pilipino at naging headquarters na ng Philippine Army at pinalitan na ang pangalan nito sa Fort Bonifacio bilang pagpupugay sa ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Sa Fort Bonifacio, dito rin matatagpuan ang libingan ng mga bayani. Samantala, habang lumalaki ang AFP at sumasabak sa gera, unti-unti na rin lumalaki ang komunidad sa paligid ng Fort Bonifacio. Dito na isa-isang itinayo ang mga Enlisted Men's Barrio o EMBO para tirahan ng mga special units ng AFP. Dito itinayo ang mga barangay ng Sembo o Central Enlisted Men's Barrio, Comembo o Combat Enlisted Men's Barrio, Rembo o Riverside Enlisted Men's Barrio at Pembo o Panthers Enlisted Men's Barrio. Sa paglipas ng panahon, unti-unti namang hinati-hati ng nagdaang Pangulong Military Reservation at binahagi ang ilang parte nito sa ibang bayan. Sa Presidential Proclamation 2475 at 518, inilipat ang ilang bahagi ng military reservation sa Makati. Taong 1993 nung sinimulang questionin nito ng Taguig sa korte, dinemanda ng Taguig ang Makati kabilang ang Executive Secretary noon na si Chofisto Gingon at ang iba pa para maipatigil ang proklamasyon na ito. Isa sa argumento ng Taguig ay hindi po pwedeng basta-basta nilang baguhin ang kanilang boundaries sa pamamagitan lang ng Presidential Proclamation na wala namang plebisito. Ang plebisito kasi ito yung requirements para sa paglikha, pag-divide, pag-abolish o pagbabago sa major boundary ng isang probinsya, syudad, municipality o barangay. Kumbaga nakasaad kasi sa Section 10 ng 1987 Constitution na walang LGU hanggang barangay ang pwedeng baguhin nang hindi kinukonsulta ang mga tao sa isang plebisito. Noong 2003, ang Pasig RTC ay dineklara na ang Fort Bonifacio at Pinagsama Village ay nabibilang sa Taguig. Noong 2011, sinang-ayunan uli ng Pasig RTC ang Taguig at dineklara na ang EMBO o yung mga barangay na Sembo, South Sembo, East Rembo, West Rembo, Comembo at Pembo, maging ang Rizal at Pitogo na parte ng Taguig since dati itong parte ng military reservation. Noong 2017, dineklarang unconstitutional ang mga proklamasyon dahil sa pagbawas ng jurisdiction ng Taguig nang walang konsultasyon. Noong April 20, 2022, sinang-ayunan ng 3rd Division ng Korte Suprema ang desisyon na to. Nag-file ang Makati government ng motion for reconsideration pero binasura lang ito ng Supreme Court. Sa ngayon, abangan na lang natin kung papaano magiging transition ng lipatan lalo na't malawak ang involved dito.